Kumusta po sa mga tagapakinig at kay Sir Casper na ating dakilang mangbabasa ng ating kwento. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga kwentong ipinapadala ng iba ninyong mga sender sa inyong channel, sir. Dahil sa pakikinig ko ay naengganyo akong magbahagi rin ng aking karanasan. Base sa mga kababalaghang nangyayari sa akin tungkol sa tinatawag ng karamihang aswang. At sana ay mapili rin ninyong basahin itong aking kwento at maibahagi sa inyong channel, sir. Bago ako mag-umpisa ng aking kwento, magpakilala muna ako. Ako nga pala si Diyos. Taubong Maynila talaga ako, pero nangyari ang aking kwento ng mga panahong magbakasyon ako sa probinsya ng nanay ko sa Tacloban. Mag-uumpisa pa lang ang bagyong Yolanda noong 2013. Doon namin napili na magbakasyon. Isang buwan iyon bago mangyari ang bagyong sumira sa buong lugar ng probinsyang iyon. At mangyari yung kababalaghan na hindi namin inaasahan. Buwan ng Oktubre nang nagbakasyon kami sa Tacloban. Buong pamilya kami. Yung bunso kong kapatid ng mga panahong ito ay nag-aaral pa siya sa unang baitang sa sekundarya. Pero napilitan siya na magpahintulot na lang sa mga guro. Naliliban na muna siya sa klase ng isang buwan para sumama sa probinsya. Dahil sa bukod sa magbabakasyon kami, ay may importante rin kaming gagawin sa probinsya. Ako naman ay tapos na ako ng high school noon, kaya pwede pa ako makapagbakasyon dahil hindi pa naman ako ulit mag-aaral. Saktong ikaunang buwan ng Oktubre kami pumunta ng probinsya. At sa ikalawang araw ng Oktubre na ng gabi kami nakarating sa probinsya. Pagdating namin ay nakahanda na pala silang lahat. Maraming mga nakahandang pagkain. Tulad na lamang ng adobong manok, kaldereta, at kahit titsong baboy ay meron din. Sa mga pagkaing nakahain, unang lumaki ang mga mata ko. Kaya naman noong makapagpahinga na kami ng bahagya, ay inaya na kaming kumain. Habang abala kami sa pagkain ng mga masasarap na putahing nakahain sa pagkainan, ay panay naman ang kwentuhan, kamustahan at kulitan naming magpipinsan. Kaya't hindi ko alintana ang pagod na nararamdaman sa mahabang biyahe. Sa totoo lang mga kaaswang, masaya kami sa pagbabakasyon. Dahil hindi tulad sa Maynila na makabago nga, pero marumi naman ang hangin. Hindi kagandahan ang tanawin. Di tulad sa probinsya nila mama. Sariwa ang mga pagkaing nakahain at maraming mga nagagandahang tanawin. Naalala ko pa ngang palagi kaming mga magpipinsan at magkakapatid naglalakbay sa mga bundok at namamasyal sa mga sakahan. Isinasama rin nila kami sa mga lugar na may magagandang pasyalan. Kaso Sir Casper, naudlot lamang ang pamamasyal naming iyon noong nalaman ng lola ko na pumupunta kami sa mga kabundukan. Mahigpit na kaming pinagbabawalang umakyat uli sa mga kabundukan dahil delikado umano. Ayon kasi kay lola, may mga kwento-kwentong maraming nilalang ang nakatira sa kabundukan na di natin kauri. Hindi naman ako noon naniniwala sa ganyan. Sa bagay kasi, taga Maynila ako. Masanay ako sa may basihan. Kumbaga, patunay. Pero bilin din ng pinsan kong babae na totoo ang mga sinasabi ng lola namin. At hanggat maaari ay huwag nang uulit pang pumunta sa mga kabundukan. Dahil hindi namin umano alam kung ano ang panganib na nakaabang sa malawak na kabundukan. Lalo na at mga dayuhan lamang kami ng mga kapatid ko sa lugar na iyon. Syempre, kami na mga kapatid ko nalungkot dahil ang sarap pa naman umakyat sa bundok. Dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon naming makapamasyal sa probinsya.
at hindi na pwedeng ulitin pa. Dahil sa ayaw naming magalit sila, lalo na si Lola, kaya nakinig na lamang kami. Pero kahit pumayag kaming sundin ang mga ipinagbabawal ni Lola mga kaaswang, ay hindi pa din kaming magkakapatid na niniwala na totoo ang mga ganong klaseng nilalang. Isang hapon, habang naglalakad na kami pa uwi, kami-kaming magpipinsan. Siguro sa tansya ko ay mga pasado 4:00 na ng mga oras na iyon. Medyo may kalayuan pa ang bahay na tinutuluyan namin. Sa bahay ni abuela namin, nang sa may mga grupo ng mga kalalakihan ang naglalakad ng marahang pasalubong sa amin. Nakakatakot silang pagmasdan habang naglalakad. Mukha kasi silang mga adik o mga sabog. Namumula ang mga mata na parang hinagod ng matagal. Tapos, yung mga tinginan nila sa amin ay kakaiba. Yun bang parang hindi kami mga tao? Yung tipong parang pagkain ang tingin nila sa amin. Sa isipin ko mga kaaswang, ay kinikilabutan ako. Lalo na noong napansin kong yung mga pinsan naming taga-probinsya, lahat sila ay nakayuko. Pero kaming magkakapatid ay hindi nakayuko. Sa halip ay tinignan pa namin ang mga kalalakihan sa mga mata. At iyon ang malaking pagkakamali namin mga kaaswang. Dahil nakita kong malaki ang mga hakbang ng paa nung isa sa mga kalalakihang naglakad papalapit sa amin. Habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata namin. Grabe ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. At hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla kasi akong nataranta at halos takasan ako ng dugo sa katawan. Nagulat pa ako nang bigla akong hinawakan sa ulo at pinayuko ng pinsan ko. Ganon din ang iba pa naming mga pinsan. Hinawakan nila sa ulo ang mga kapatid ko at pinayuko. Talagang pinilit kaming payukuin ang mga ito. Tapos ay nagsalita sa mahinang boses ang pinsan kong si Gino. Yumuko na kayo insan. Huwag niyong titignan sa mga mata ang mga kalalakihang makakasalubong natin. Magsasalita pa sana ako para magtanong pero agarang sumabat ang pinsan naming isa at nagwikang sumunod na kami sa sinasabi nila. Dalian na at huwag nang magtanong pa bago mahuli ang lahat. Base sa tono ng kanilang mga boses mga kaaswang ay kinakabahan sila at ingat na huwag marinig ng mga kalalakihan ang kanilang sinasabi. Kaagad na nga kaming sumunod na magkapatid. Pagkayuko ko ay naramdaman kong huminto yung lalaki na dapat ay lalapitan pa talaga ako. Sa paglipas ng ilang sandali ay tuluyan ng nakadaan ang mga kalalakihan. Pagkadaan nga ng mga ito ay halos masuka ako sa sobrang baho ng amoy na nalalanghap kong sumasabay sa ihip ng hangin. Sa palagay ko ay nanggaling ang napakabahong amoy sa mga kalalakihan na para bang sabay-sabay na nagpasabog ang mga ito ng sama ng loob. Magrereklamo pa sana ako dahil sa sobrang baho, pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Pagka-uwi namin sa bahay, tsaka pa lamang ako nagtanong sa mga pinsan ko kung sino ba ang mga lalaking nakasalubong namin at kung bakit nila kami pinayuko kaagad. Kako, bakit parang takot na takot rin sila sa mga kalalakihang iyon? Hindi mo maintindihan insan, mas mainam na huwag mo na lang alamin para hindi kayo mapahamak ng mga kapatid mo. Wika pa ng pinsan kong nakakatanda sa akin ng 2 taon. Bakit naman insan? Miyembro ba ng kulto ang kalalakihang nakasalubong natin? O mga adik sila? Para kasing mga sabog eh. Tanong ko sa kanila. At kuryosidad talaga akong malaman kung bakit ganoon na lamang ang takot nila. Para bang nababahag ang kanilang mga buntot. Basta, insan.
Huwag ka ng maraming tanong pa. Anya pa sa akin at pilit na umiiwas sa mga tanong ko. Dahil sa kakulitan ko mga kaaswang ay hindi na nga napigilan pa ng pinsan kong si Ray na magsalita. Halos balutin ako ng takot at talagang nangilabot ng sabihin ng pinsan ko na aswang umano ang mga kalalakihang nakasalubong namin. Sa palagay ko, namarkahan na kayo ng mga aswang dahil napansin kong natitigan kayo sa mga mata. Sumigunda namang nagsalita ang isa pa naming pinsan at nagsabing, sa oras na matitigan kami sa mga mata ng isang aswang, paniguradong tatandaan na kami at hindi na kami titigilan hanggat hindi mabibiktima. Mas lalo akong natakot matapos sabihin ng mga pinsan ang tungkol sa mga kalalakihan. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan, pero sa pagkakataong iyon, Sir Caspar, ay para bang dahan-dahan akong nakumbinsi ng mga pinsan kong paniwalaan ang mga sinasabi nila. Mag-iingat kayo, insan. Tsaka huwag na kayong magpapaabot ng dilim sa labas ng bahay. Ani pa ng pinsan kong si Ray. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ko sa sinasabi nila. Bigla kasi akong natameme at hindi makasabay sa usapan. Noong sumapit na ang takip silim ay nagsipag-uwian na rin sila sa kanya-kanyang bahay. Kami naman na mga kapatid ko ay tumulong ng mag-asikaso ng hapunan. Kinagabihan, pasado 11:00 na ng mga oras na iyon, nang bigla kaming naalampungatan. Napabilikwas ako ng bangon dahil sa isang malakas na kalabog ang narinig namin sa taas ng bubungan. Ano ang ingay na yon? Tanong ko sa mga magulang ko nang makalabas ako ng kwarto. Suminyas naman ang mga magulang kong huwag maingay. Tapos ay may itinuturo sa taas ng bubungan. Nung tignan ko nga ang bubungan na itinuturo ng aking ama, ay klarong-klaro kong nakikita ang mga yapak ng paa sa taas nito. Sa bawat pagkalambag ng yero ay bumabakat ang paa ng tao sa bubungan. Aswang! Aswang ang nilalang na nasa taas ng bubungan. Ang mga bata, tulog na ba? Huwag niyong palabasin ang kwarto. Mahinang wika ng abuelo ko. Pinabalik na nga ako sa loob ng kwarto at bantayan ang mga kapatid ko. Tignan ko ring maigi daw ang bintana ng kwarto at isara ko. Kagad ko nang sinunod ang utos ni Lolo. At nagmamadali nang pumasok ako sa loob ng kwarto. Tinignan ang mga bintana. Mabuti na lamang talaga at naisipang sabihin sa akin ng abuelo ko na tignan ang bintana. Dahil sa hindi masyadong nakasara ang mga iyon. Napahinga ako ng maluwag matapos maisara ng maigi ang bintana. Sa pagdaan ng ilang minuto ay nawala na rin ang mga yabag ng paa sa taas ng bubungan. May narinig pa ako mga yabag sa likuran ng bahay at tila ba mga asong naghahabulan papasok sa talahiban. Narinig kong nagsalita si Lola at nagsabing walang lalabas ng bahay. Hayaan na ang aswang dahil bukas na bukas ay magtatanong-tanong siya sa mga kapitbahay kung may napansin ba ang mga itong umaaligid-aligid sa bahay. Sige na, magsipagbalik na kayo sa mga higaan at matulog na. Utos pa nito. Narinig kong bumukas na ang pintuan ng katabing kwarto kung saan namamalagi ang mga magulang ko. Kaya't hindi na ako lumabas ng silid. Kinabukasan, maaga pa lang ay wala na sa bahay si Lola at ang aking ina. Nang tanungin ko si Papa ay nasa labas raw ng bahay ang mga ito at nagtanong-tanong tungkol sa nangyari kagabi. Nag-agahan na kami ng mga kapatid ko at pagkatapos ay dumating na ang mga makukulit naming pinsan. Sa maghapong iyon ay puro mga katatakotang kwentuhan ang pinag-uusapan namin. Noong sumapit na ang takip silim ay pinauwi na ni Lolo ang mga pinsan ko sa kani-kanilang bahay. Magsiiwi na raw ang mga ito dahil baka mamaya ay mapano pa. Isang tanghali niyon, nautusan akong bumili ng tausi. Isasahog raw iyon para sa inadobong baboy.
Pero hindi siya saktong adobong baboy mga kaswang. Manamis-namis ang lasa nun pero itsurang adobong baboy siya. Basta, yun na yun. Hindi ko po kasi alam ang eksaktong tawag sa pagkaing iyon mga kaswang. Pasyensya na po kayo. Balik mo na akong Tacloban para matanong ko si Lola. Wala na po si Lola pala. Ng mga sandaling iyon ay nagkataon pa talaga na halos lahat ng malapit na tindahan sa kanila ay walang tausi. Nanganib tuloy ako dahil alam kong mapapalayo ako ng bili at baka makita ko yung mga kalalakihang nakasalubong namin noon. Pilit na kinukumbinsi ko ang sarili at sinabi sa sariling, may araw naman dahil nga tanghali naman. Kaya lakas loob akong lumayo para maghanap ng tausi. Kaso nang may kalayuan ako sa bahay ni Lola, ay di ko inaasahan na sa ikalawang tindahan ko makikita ang isa sa mga lalaking tumitig sa akin ng masama noong nakaraang araw. Wala pa ako sa mismong tindahan nakita ko na kaagad siya at nakita niya rin ako. Kung kaya nagdadalawang isip ako kung tutuloy ba ako sa pagbili ng tausi o hindi na. Ngunit naisip kong kapag iiwas ako ay baka paghihinalaan ako o kaya ay sabihing takot. Kaya ang ginawa ko ay naglakas loob na akong tumuloy sa tindahan na parabang wala lang. Pagkalapit ko sa tindahan ay bumili kaagad ako ng tausi nang hindi tinitignan ang lalaki. Nung nagsabi ang tinderang may tinda silang tausi ay inabutan na ako nito. Kaya't binigay ko na ang bayad. Pagkakuha ko ng sukli ay napansin kong nakatitig ang lalaki sa akin. Kaya naman tinignan ko din siya at agad-agad na nagmadaling umalis. Maya-maya lang habang nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ay naramdaman kong may nakasunod sa likuran ko. Kinikilabutan na ako ng mga sandaling iyon, Sir Casper. Kaya ang ginawa ko ay tumakbo kaagad ng mabilis. Para akong hinahabol ng aso sa bilis kong tumakbo. At nagkataon pa na walang tao sa dinadaanan ko dahil puro patag na lupa at maliit na daan ng tuyong lupa ang nadadaanan ko. Habang tumatakbo ako, rinig na rinig ko ang mga yabag na humahabol sa akin. Doon ay mas lalo kong binilisan ang pagkaripas. Noong malapit na ako sa lugar namin ay narinig kong sumigaw ang lalaki at nagwiwika ng, "May araw ka rin!" Sandali akong napahinto sabay tingin sa likuran. Nakita ko sa di kalayuan ng lalaki. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Tapos ay umalis na ito na parang wala lang. Nakita ko pang patungo sa talahiban ng lalaki. Noong tuluyang nawala sa paningin ko ang lalaki ay doon pa lamang ako napahinga ng maluwag. Muntik na ako doon na. Adik yata ang animal na yon bukod sa pagiging aswang. Sambit ko sa sarili at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakarating na ako sa bahay. Hingal na hingal ako at ang itsura ko ay pawis na pawis. Napatanong tuloy sila sa akin kung ano ba ang ginawa ko at bakit ganoon ang itsura ko. Nagdahilan na lamang ako at sinabi na lamang sa kanilang nagmamadali na akong bumili. Baka kasi natagalan sila sa akin at nagalit na. Sinabi naman ni Mama na ayos lang. Dapat hindi raw ako nagmadali dahil baka mamaya ay madapa pa ako sa daan. O kaya ay may mabangga akong tao sa kakamadaling maglakad. Nag-iingat naman po akong walang masagi, Ma. Tsaka malaki na po ako. Hindi ako madadapa. Pilit ang ngiting tugon ko sa aking ina. Siya, sige na. Akin na ang pinapabili ko para matapos na itong ginagawa namin ng mama mo. Wika ng abuela ko at lumapit na sa akin. Noong sumapit na ang kinagabihan, matutulog na kaming lahat kaya naman inutusan ako ni Lola na isarang maigi ang lahat ng bintana. Noong akmang isasara ko na ang bintana ay nakita ko ang lalaki sa di kalayuan sa may puno ng mangga. Nakatanaw ito sa gawi ko at masama ang pagkatitig. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Halos mapumura ako noon, Sir Casper.
Kulang na nga lang ay maihi ako sa takot. Dali-dali kong isinara agad ang bintana at halos pabagsak iyon. Tinanong pa ako ng pinsan kong si Ray kung galit ba ako. Nasa mga sandaling iyon ay sa bahay ni Lola ito nakikitulog. Hindi mabigat lang kasi yung takip ng bintana kaya napuwersa ko paghatak. Tanging naibigkas ko sa kanya ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay may sunod-sunod na kumatok sa pintuan. Agaran akong namutla at napatingin sa mga magulang ko na naglalakad papalapit sa pintuan. Sasabihin ko pa sana sa kanilang wag buksan ang pintuan. Gawa ng baka mamaya ay ang lalaking iyong nagbabanta sa akin. Ngunit huli na ang lahat dahil binuksan na ni Papa ang pintuan ng bahay. Napabuga ako ng hininga noong makita ko ang tiyuhin ko pala ang kumakatok sa pintuan. Anong atin, tol? Bakit parang madaling-madali ka yata? Nakangiting tugon ng aking ama pagkapasok ng tiyuhin ko. Ibinalita ng tiyuhin kong may malakas na bagyo umanong paparating. Kaya't maganda-handa na. Naalarma ang mga kamag-anak namin. Dahil ng gabing iyon, Sir Casper, ay nagtitipon-tipon kaming lahat sa bahay ni Lola. Kailangan nyo nang umuwi kaagad sa Maynila, anak. Baka maabutan kayo ng bagyo dito. Wika pa ni Lola sa aking ina. Sige po ma, pero paano po kayo dito? Pag-aalalang tanong ng aking ina kay Lola. Huwag mo na kaming alalahanin pa. Kaya na namin ang mga sarili namin. Tugon ni Lola. Subalit kinabukasan ay nabalitaan na lamang naming walang biyahe ang barko. Kaya naman walang biyahe ng bus paluwas ng Maynila at pauwi ng probinsya. Stranded ang lahat ng babiyahe dahil daw sa paparating na bagyo. May kalakasan na kasi ang hangin na humahampas sa mga puno. Pabugso-bugso na rin ang ulan, kaya't bawal nang pumalaot ang lahat o lumipad ang mga paliparan. Isang araw bago mangyari ang bagyo, naganap na sila mama at mga kamag-anak namin kung saan pwede tumuloy. Ang gusto ng mga taga-baryong iyon ay sa pinakamataas na bundok sa Tacloban, maghahanap ng matutuluyan. Nagtanong ang mga magulang ko kung bakit doon pa sa taas ng bundok maghanap ng masisilungan sa oras na darating ang bagyo. Mas mabuti na iyon kaysa mamatay tayo dito. Sabi-sabi pa naman ng mga kapitbahay nating magkakaroon ng tsunami. Delikado tayo dito. Pagrarason pa ng isa sa mga kapitbahay. Wala na ngang nagawa ang mga magulang ko kundi ang sumang-ayon na lamang. Agad na nag-iimpake na kami lahat. Yung mga kagamitang maiiwan ay inayos namin. Yung iba binalot, itinali at itinabi sa sulok bago kami umalis. Naglalakad na kami paakyat ng bundok nang umaambon na at umahangin na ng mga oras na yon. Sa paglipas ng mga higit 3 oras na paglalakbay ay narating na namin ang tuktok ng bundok. Marami kaming mga kasamahang umakyat rin na gustong makikisilong at hindi lamang kami. Pagkarating namin ay agad-agad na kaming nagtayo ng matutuluyan. Nagtulong-tulong ang lahat na gumawa ng masisilungan. Pinatibay ang paggawa ng munting kubo at itinali sa mga naglalakihang puno ang trapal ng masisilungan. Noong natapos na ay agad kaming nagpahinga at kumain. Noon ngang sumapit na ang kasagsagan ng bagyong napakalakas, nag-umpisa nang nagpuputik ang lupa at ang mga puno parang tutumba na sa sobrang lakas ng hangin. Panay na ang pagdarasal ng pamilya kong huwag kaming pabayaan. Gabi na ng mga oras na iyon, lahat kami ay nasa loob lang ng ginawang tahanan. Nang sa walang ano-ano'y nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak, kasabay ng paghagunoy ng hangin. Napatingin kami sa isa't isa at nagtanungan kung ano iyong naririnig namin. Sinabi ng magulang kong hayaan na lang dahil nga bumabagyo. Huwag na lang pansinin at baka hangin lamang iyon.
Ilang saglit lang ang lumipas ay parang may humahatak na sa ginawa naming matutuluyan. Pero ang ipinagtataka namin habang nasa loob kami ay salungat ang paghatak sa pagbubulusok ng hangin. Ang tama ng hangin sa kaliwa ko, pero yung paghatak sa tinutuluyan namin ay pakanan. Sigaw na ng sigaw ang mga magulang namin. Noong sumigaw ang aking ina dahil sa takot ay nawala ang kung sino mang nilalang o Poncio Pilato ang humatak sa tinutuluyan namin. Sinubukan namang sumilip ng mga tiyuhin ko pero wala naman silang nakitang kahit ano. Maya-maya pa lumakas ulit ang hangin, pakaliwa ang pabulusok. At naulit na naman ang ilang saglit na hinahatak na naman yung tinutuluyan namin. Nagawa lang sa pinagkabit-kabit lang na sako, bakal at kahoy na may trapal. Sa nangyaring iyon ay sinubukan ng lumabas ng mga tiyuhin ko. Sobrang lamig ng paligid. Subalit hindi pa man sila nakakalabas ay ganoon na lamang ang gulat ng isa sa mga tiyuhin ko nang may mukhang bumungad sa kanya. Pagkasilip niya sa pintuan ng tinutuluyan, napasigaw ang tiyuhin ko. Kaya lahat kami ay napasigaw na rin. "Aswang! May aswang!" Sigaw niya habang humahangos at takot na takot. Base sa description ng tiyuhin ko tungkol sa wangis ng aswang na sinasabi niya, mukhang paniki umano iyon at may malaking pakpak. Payat at maitim pero hindi niya masyadong namukhaan dahil madilim nga sa labas. Tanging sinag ng ilaw na gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa labas ng bahay. Pero yung gasera ay masyadong malabo din dahil may nakatakip itong bote. Yung bang pormang lampara. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng malakas na huni ng wakwak. Kasabay noon ay ang mga yabag na animoy mga kabayong naghahabulan. Kaya naman labis-labis ang takot na nararamdaman namin. Dobling kilabot at takot ang nararamdaman ko, lalo na noong marinig ko ang dalawang nilalang na animoy nagsasagutan sa labas. Sigaw ng sigaw na rin ang mga kasamahan naming nasa kani-kanilang tinutuluyan rin dahil nag-iiyakan na ang mga paslit. Pinigilan naman ni Lola ang mga tiyuhin ko at si Papa na lumabas dahil napakadelikado kung lalabas sila. Todo dasal na ang ginagawa ng aking ina at ni Lola hanggang sa lumipas ang mahabang oras at nawala na ang bagyot. Medyo sumilip na rin ang haring araw. Lumabas kaming lahat at tinignan ang buong paligid. Maraming mga sanga ang nasa lupa at may mga bumabagsak ring puno ng kahoy. Noong tignan ni Papa ang trapal ay may nakita siyang malaking punit sa taas ng bubungan namin. Nahalatang paresahan iyong hinatak base sa itsura. Noong nawala ang ulan at hangin, kahit na maputik pa ay naghanap ng makakain ng mga tiyuhin ko kasama ang aking ama at ang iba pang mga tiyuhin namin. Si Mama naman ay nakabantay sa amin. Naghanda din sila ng mga patalim kung sakaling lumusob ang aswang. Hindi pa kasi kami makababa ng bundok gawa ng maraming mga nagbabagsakang puno ang nakaharang sa daanan. Aalisin pa nila iyon at titingnan kung ano ang nangyayari sa baryo bago kami bababa. Subalit mga kaaswang, sa paglipas ng ilang oras ay hindi pa rin sila nakakauwi. Nabahala naman kami at napapaisip kung ano na ang nangyari sa kanila. Noong sumapit muli ang takip silim ay nagulantang na lamang kami. Dahil sa noong pag-uwi nila galing sa paghahanap ng makakain, ay nakita namin silang sugatan. Dagli-dagli namang lumapit ang mga tiyahin at si Mama nang makapasok na sa tinutuluyan ang aking ama at mga tiyuhin ko. Agarang nagtanong si Mama kung ano ang nangyari. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ama, noong malapit ang takip silim ay nagpasya na silang umuwi. Bit-bit ang mga nakakuhang pagkain, ay nagulat na lamang raw sila nang may malaking ibon ang umahabol sa kanila habang umuhuni ng nakakapangilabot. Agad-agad daw silang tumakbo ng mabilis pero naabutan si Tito Arnel. Hinatak ang likuran niya
at nakalmot ng kuko ang batok niya. Noong sumigaw na si Tito Arnel ay agad na binitawan nila ang lahat ng nakuha nilang pagkain. Dahil tinulungan nila si Tito Arnel, nakasalukuyang hinahatak na ng aswang. Mabilis nang hinugot ni tatay ang itak at walang pag-alinlangang hinataw ng taga ang aswang. Kaagad namang binitawan ng aswang si Tito Arnel. Ngunit ang aking ama naman ang hinarap nito at walang tigil na dinumog ng dinumog. Hindi naman mataga-taga na ang mga tiyuhin ko ang aswang dahil natatakot silang baka si Papa ang matamaan ng itak kapag hahatawin na nila ang aswang. Kumuha ka na ng kahoy. Hambalawsin mo ng kahoy. Sigaw pa ng tiyuhin kong si Tio Arnold. Mabilis na nga silang kumuha ng kahoy at walang tigil na pinaghahampas ang aswang. Wala silang pakialam kahit na kung minsan ay si Papa na ang natatamaan nila. Basta ang importante sa kanila ay mapuruhan nila ang aswang. Kaya ang ending mga kaaswang, mas maraming natamong hambalo si Papa mula sa kanila kaysa sa aswang. Pero noong mapuruhan nila ang aswang ay mabilis nang hinatak nila si tatay at saka pinagtataga ang aswang. Ngunit sadyang napakaliksi nito sa kadahilan ng pagkataga nila rito ay mabilis na iyong nakatakas. Pero bago pa man makalayo ito, ay natamaan na iyon ng taga sa muka at sa braso. Nataga rin iyon ni Tito Arnel sa ulo. Kaya't bumagsak sa talahiban ng aswang. Pagkabagsak noon ay laking gulat na lamang nila nang sa paglapit nila ay nag-anyong tao na ang aswang. May tagas ng dugo sa muka at sa braso. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari, Sir Caspar. Noon ngang makababa na kami ng baryo, ay ang daming nasalanta ng bagyo. Ang daming namatay at halos gabi-gabi ay makarinig ng mga hagulgol ng iyak mula sa kawalan. Iyak ng mga magulang na naghihinagpis habang hinahanap ang kani-kanilang pamilya. Sa totoo lang mga kaswang ay hindi naman masyadong malakas ang hangin na iyon. Pero sadyang lumaki lang ang tubig dahil sa halos walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Sa paglipas ng mga araw ay wala na akong kababalagang nararamdaman pa. Maliban na lamang sa mga nakakaawang namatayan na pamilya. Noong pwede nang bumiyahe ay agaran na kaming bumiyahe ng pamilya ko. Dahil noong may libreng sakay na aeroplano ay hindi kami makasingit-singit. Kasi medyo nasa syudad na iyon. Kami ay nasa medyo liblib pa. At magmula nga noon mga kasong ay hindi ko na nakita pa ang lalaking masamang nakatitig sa akin. Hindi na rin ako nakapagbakasyon uli sa Tacloban simula noong bagyong Yolanda. At ayon pa sa balibalita ay matagal daw bago nagkakuryente ang lugar namin ayon kay Lola. Si Lola ko po at Lolo ay matagal nang patay, siguro mga 5 years na dahil sa komplikasyon sa kanilang tiyan. Lolo naman ay sa baga kasi medyo umiinom ito at naninigarilyo. Kaya hanggang ngayon ay hindi na ako nakakabalik pa ng Tacloban. Dito ko na po tatapusin. Iyon na lamang ang aking kwentong may babahagi sa inyo. Maraming salamat po Sir Caspar at sa mga nakikinig sa inyong channel ngayon. Mag-ingat kayo palagi at huwag kalimutan mag-subscribe para 100k na agad. Magandang umaga, Sir Caspar. Isa po ako sa masusugid ninyong tagapakinig at itago niyo na lamang po ako sa pangalang Loren. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng kwentong kababalagan tungkol sa pinsan ng aking kaibigan na nagngangalang Joyce sa kamay ng isang mapagmahal na binatang naging isang aswang sa bayan ng Antique. Sumapit ang araw na nabalitaan ni Mara na nakipaghiwalay si Joyce sa kanyang nobyo at pagkatapos ng ilang buwan ay wala na siyang nasagap na impormasyon tungkol sa love life nito. Kaya inakala niyang walang nobyo ang kanyang kapinsan. Tumuloy sa tahanan ni Mara si Joyce at malaki na ang kanyang pinagbago. Hindi na siya tahimik at mahinhing babae na katulad ng dati.
Konsyo siya sa kanyang katawan at napupuno siya ng kolorete sa mukha. Malayong malayo sa itsura niyang probinsyana. Medyo matalas din ang kanyang bibig at wala siyang kahihiya sa katawan. Hindi na rin naman nagtataka si Mara dahil nasanay na si Joyce sa buhay sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Lumaki rin siya sa layaw kaya kahit anong bagay na naisin niya ay nakukuha niya sa isang kisap mata. Medyo naiilang si Mara at kahit papano ay nanibago siya sa pakikitungo sa kanya ni Joyce. Marami siyang hindi maintindihan sa mga kunikwento ng kanyang kapinsan. May mga trending na din na mga salita sa Maynila ang hindi niya alam. At saka kahit sa pananamit ay hindi rin masyadong sumusunod sa uso si Mara. Kaya napapakamot na lang siya sa mga sinasabi sa kanya ni Joyce. Pero sa kabila ng malaking kaibahan ni Joyce ay nakatiyak si Mara na kaya pa rin naman niyang mamuhay sa hirap. At sa tingin ni Mara ay nagtitiis lamang si Joyce na tumira sa kanilang bahay kahit wala silang aircon at hindi naman mga masasarap na imported na pagkain ang kanyang mga kinakain. Pinaghanda siya ng magarbong mga tampok na pagkain sa antike at mukha namang nasarapan siya sa mga luto. Dumating ang araw ng Biyernes Santo at naisipan nilang sumimba sa simbahan ng bayan. Pagbalik nila sa kanilang tahanan ay namataan nila si Eliazar na mismong bagong lipat na kapitbahay ni Mara. Nakipagkilala siya kay Joyce at pansin nila na nabigani ito sa taglay na kagandahan ng dalaga. Kaya lang nag-alangan si Joyce nang pagmasdan niya mula ulo hanggang paa ang binata at napansin na mukha itong mahirap. Nagkunwari na lang siyang masayang nakipagkilala para hindi lang mapahiya ang binata bago siya bumalik sa loob ng bahay. Simula ng araw na iyon ay naglakas loob si Eliazar na umakyat ng ligaw kay Joyce. Kaya lang nabanggit ni Joyce na may naubyo siya sa Maynila at hindi niya kayang tanggapin ang pag-ibig nito para sa kanya. Kaso nagpumilit pa rin si Eliazar. Nabanggit niya sa dalaga na hindi siya susuko at patutunayan niyang totoo ang pagmamahal niya para dito at gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat at maagaw siya sa nobyo nito. Iba din. Naisip namin na baka si Eliazar na rin ang susi para magbago ang isip ni Joyce at mabago na rin ang pananaw niya sa buhay. Kaya pinayuhan namin siya na tanggapin na ang pag-ibig ng binata. Kung maaari ay pag-aralan itong mahalin. Nakinig naman si Joyce kaya lang ay pinapahirapan niya si Eliazar kung ano-anong hinihingi niya mga material na bagay. Kaya napilitan si Eliazar na gumastos ng malaking halaga na pera. Minsan pa siyang nagdemand dito na dalhin siya sa masarap na restaurant dahil hindi siya sanay kumain sa mga karinderya. Pinilit ni Eliazar na makakuha ng sapat na pera para lang madala si Joyce sa isang mamahaling restaurant at mapakain ang masarap na pagkain. Sa puntong iyon, napag-alaman ni Mara na hindi nakapag-exam si Eliazar dahil naibigay niya ang kanyang tuition fee at buong allowance bilang panggasto sa mga hinihingi sa kanya ni Eliazar. Nagkaroon ng mahabang pagtatalo ang mga magulang ni Mara at Joyce at napagbuhatan nila ito ng kamay sa matinding galit. Nabanggit nila kung paglalaroan lamang ni Joyce ang damdamin ni Edwin ay mabuti pang ipagtapat na niya. Nabanggit nila na kung paglalaroan lamang ni Joyce ang damdamin ni Eliazar ay mabuti pang ipagtapat na niya ang katotohanan na wala itong pag-asa sa panliligaw sa kanya. Dahil ayaw nilang makitang miserable at hinuhututan lamang ito ng pera ng kanilang pamangkin. Hindi pa noon natatapos ang gabi nang biglang may napansin si Joyce sa may likod bahay. Napadako ang kanyang paningin sa bahay ng kapitbahay niya kung saan nakita niya ang ina ni Eliazar na kumakain ng pumupulandit na karne. Nagimbal si Joyce at hindi niya maiwasang mapatili. Kaya nagkagulo ang ilang kapitbahay
gayon din ang mga kasama niya sa bahay. Napatingin sa kanya ang lalaki at pinagbantaan niya ng mga nanlilisik na mga mata si Joyce. Hindi pa noon natatapos ang gabi nang biglang may napansin si Joyce sa may likod bahay. Napadako ang kanyang paningin sa bahay ng kapitbahay niya kung saan nakita niya ang ina ni Eliazar na kumakain ng pumupulandit na karne. Nagimbal si Joyce at hindi niya maiwasang mapatili, kaya nagkagulo ang ilang kapitbahay, gayon din ang mga kasama niya sa bahay. Napatingin bigla sa kanya ang lalaki at pinagbantaan siya ng mga nanlilisik na mga mata bago ito tuluyang nagtago at lumabas sa isang maliit na daanan sa tagiliran ng bahay. Pagkadating ng mga kamag-anak ni Joyce ay tinuro niya ang matandang babae, subalit nawala na ito sa kanyang paningin. Naisipan nilang magtungo sa may harapan at labas ng bahay, subalit laking gulat na lang nila na may lumilipad na malaking ibon sa kalangitan, papalayo sa mga kabahayan. Nagulat si Joyce at talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ipinaliwanag niya at inilarawan ng pisikal na kaanyuan ng matanda at laking gulat ng kanyang mga kamag-anak na nadiscover nila na ina ni Eliazar ang matandang babae. Subalit hindi pa rin sila kumbinsido na aswang ang buong pamilya ng binata. Simula nung gabing iyon na hindi na makatulog ng maayos si Joyce, pero wala na silang pinag-uusapan patungkol sa nangyari. Lumipas pa ang ilang araw at sumapit ang araw ng alumni homecoming ay nagilty si Joyce. Ayaw na sana niyang umatin kaya lang ay nanghihinayang siya sa pagpunta sa Antique. Kaya nakisama na lang siya sa kanyang mga kaklase hanggang sa masabat niya si Eliazar na dumalo din sa naturang event. Ipinagtapat niya ang buong katotohanan sa binata at na-realize niya ang kanyang mga pagkakamali. Humingi siya ng second chance kay Eliazar at hindi naman naging maramat ang binata. Sinikap nilang magkakilala ng maayos at pinilit ni Joyce na tanggalin ang kaluhuan sa kanyang buong pagkatao at makontento sa kung anong kayang ibigay sa kanya ng binata, hanggang sa unti-unti siyang na-develop at natutunan niyang pahalagahan ang pagmamahal nito para sa kanya. Dumating sa punto na sasagutin na niya si Eliazar nang biglang tumawag ang kanyang nobyong si Denver. Nabanggit nito na magbabalik bayan na siya at nais niyang sunduin sa Antique si Joyce. Naalarma si Joyce at pinilit niyang huwag itong papuntahin sa Antique. Kaya lang ay maraming koneksyon si Denver at sa mga sumunod na araw ay nakarating siya sa bahay ng tiyahin ni Joyce. Eksaktong inabutan niyang kumakain sa may sala si Joyce kasama si Eliazar. Nang bigla siyang bumati sa dalaga at walang ano-ano ay hinalagyan niya ito sa labi. Itinulak siya ni Joyce sa sobrang gulat. Natigilan naman si Eliazar at medyo uminit ang kanyang ulo. Tinanong niya kung sino ang lalaki at bakit niya hinalikan si Joyce. Napangisi si Denver at nagpakilala siya bilang long-time boyfriend ni Joyce at balak na niyang pakasalan ang dalaga. Kaya siya umuwi ng Pilipinas. Nakipagtalo naman si Eliazar at ipinagdiinan niyang siya mismo ang inibig ni Joyce. Kaya lalo siyang hinamak ni Denver. Pinagduduro ni Denver sa mukha si Eliazar at ininsulto ang buong pagkatao. At anong akala mo? Mahal ka ni Joyce? For your information, hindi pumapatol sa kahig isang tuka ang nobya ko. At isa pa, wala sa kalingkingan mo ang tipo ng lalaki ni Joyce. Kaya nga ako ang pinili niya dahil bukod sa gwapo ako at mayaman, alam niyang may maayos akong trabaho at kaya kong tapatan ang kanyang mga luho. Siguro ginagamit ka lang niya para pansamantalang kaligayahan at makakuha ng pera. Pinagdidiinan pa ni Denver ang kanyang mga sinasabi kay Eliazar habang binibigyan ito ng masasamang tingin. Sa puntong iyon na hindi na napigilan ni Eliazar ang kanyang sarili, kaya nagbuno sila sa loob ng bahay.
Nagsipaglabasan si Mara at ang kanyang mga magulang at inawat nila ang dalawang binata. Tumulong din sa pag-awat si Joyce, pero nang makabangon si Eliazar at makatamo siya ng mga ilang pasa sa mukha ay pinanlisikan niya ng mga mata si Joyce na animoy, isang mabangis na hayop. "Totoo ba na pera lang ang habol mo sa akin?" Tanong ni Eliazar na puno ng puot. "Hindi totoo yan. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko akalaing pupunta dito ang nobyo ko. Di ba binalaan na kita na may nobyo ako?" May iling-iling si Joyce habang hindi mapigilang mapaluha sa isang tabi. Hindi nakinig si Eliazar bagkus ay pinagbantaan niya si Joyce. "Minahal kita, pero sinayang mo ang lahat ng mga ginagawa ko para sa iyo. Nagmukha akong tanga sa kasusunod sa lahat ng utos mo. Pinagbigyan kitang makabawi sa mga atraso mo sa akin dahil umaasa ako na balang araw ay mamahalin mo rin ako. Pero hito, ginamit mo lang pala ang pagmamahal ko para gawin mo akong laruan. Simula sa araw na ito, isusumpa ko na ang pagmamahal ko sa iyo. Pagbabayaran mo ang lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Parurusahan kita sa buong buhay mo at hindi mo makakalimutan ang gagawin ko sa iyo. Mas mabuti pang mamamatay ka kaysa makita kita sa piling ng iba." At pagkatapos magsabi noon ni Eliazar ay padabog na lumayas ito ng bahay. Galit na galit ang pamilya ni Mara kay Denver. Ipinagtabuyan nila ang binata, ngunit hindi pa rin ito umalis sa Antique. Nag-check-in siya sa isang motel at araw-araw pa rin bumibisita kay Joyce, kahit na ipinagtutulakan siya ng dalaga palabas ng bahay. Nakikipagkalas na rin siya dito, pero ayaw pumayag ni Denver, hanggang sa tuluyan ng mapagod ang binata sa kasusuyo ng dalaga. At nagpasya siyang umalis at bumalik sa abroad. Simula nang magkagulo sina Joyce at Eliazar ay hindi na niya nakita pa ang binata sa kanilang lugar. At narinig nila sa mga kapitbahay na lumisan sa Antique ang buong pamilya ni Eliazar. Naisip na rin ni Joyce na bumalik na sa lungsod at kalimutan na rin ang nangyari. Alam niyang hindi na siya mapapatawad ni Eliazar at wala rin siyang ideya kung saan ito pumunta. Kaya lang sa mismong araw na ihatid na siya ng mga magulang ni Mara sa sasakyan, ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Maghapon siyang nagsusuka at may mga lumalabas na uod sa kanyang suka. Pasintabi po muna sa lahat ng mga kumakain. Nanindig ang mga balahibo ng mga magulang ni Mara, lalo pa nang tumirik ang mga mata ni Joyce pagkatapos siyang abutin ng trangkaso. Madalas siyang nagkukumbulsyon at sa tuwing pinapakain siya ng mga pagkaing may sabaw ay isinusukan niya na may kasamang mga kulisap. Dadali na sana nila sa albularyo si Joyce nang biglang gumandang pakiramdam nito nang sumapit ang hating gabi. Napanatag ang kanilang kalooban at magdamag siyang binantayan ng kanyang tiyo at tiya hanggang sa sumapit ang umaga. Kaya lang ay nagkaroon naman ng mga labdok sa katawan si Joyce. At habang namimintog at napipisa ang labdok, ay lumalabas ang mga nana at sariwang dugo sa kanyang buong katawan. Bumagsak na rin ang kanyang katawan, kaya nagpatawag ng albularyo ang kanyang tiyahin at dinala sa kanilang bahay. Sinoob si Joyce at lumabas sa tawas na may bumabarang sa dalaga. Nabanggit niya na isang binata ang may kagagawan at labis siyang nasaktan sa ginawang pananakit sa kanyang kalooban. Nagimbal ang buong mag-anak. Itinanong ni Mara sa albularyo kung may paraan ba para malabanan ang barang. Subalit umiling-iling lamang ito. Nabanggit niya na malakas ang tinataglay nitong kapangyarihan at hindi niya kayang tapatan ng kanyang kapangyarihan. Isa pa,
Wala nang ibang solusyon para matanggal ang barang kung hindi ang mismong buhay ni Joyce. Titigil lamang daw ang binata sa pambabarang kung mamamatay ang dalaga. Kinilabutan ng buong mag-anak sa kanilang mga narinig. Kaya pagkatapos na magamot si Joyce ay mabilis na nagtungo sa may malaking tindahan sa bayan, ang nanay ni Mara. At tumawag siya sa mga magulang ni Joyce upang ipaalam ang kalagayan nito. At masundo na rin siya sa Antique sa lalong madaling panahon. Kaya lang ay hindi na yata maisasalba ang buhay ng dalaga. Sumapit ang gabi, biglang naglock ang pinto ni Joyce sa hindi malamang dahilan. Hinanap ng tiyahin niya ang susi ng doorknob, subalit hindi niya makita sa loob ng drawer. Gumamit ng palakol at martilyo at gayon din ang distolnilyador ang kanyang tiyuhin para mabuksan ang pinto, kaya lang ay kahit anong gawin niya ay hindi nagbubukas ang pinto. Para bang may malakas na parsa ang pumipihit ng bisagra ng pinto. Kinalampag ni Mara at ng kanyang inang pinto para marinig ni Joyce. Subalit hindi pa rin nabubuksan ang pinto. Kaya kinuha ng tatay ni Mara ang palakol at hinataw ang kahoy na pinto. May nauulinigan siya sa loob na boses ng lalaki at bigla silang nilukuban ng takot ang marinig ang tinig ni Eliasar sa isang magaralgal at malamig na boses. Gusto niyang maisama si Joyce sa malayong lugar upang mailayo sa nobyo nito. Subalit mga mahinang hikbi lamang ang kanilang naririnig na tugon nito. Nilakasan pa ng tatay ni Mara ang paghataw sa pinto hanggang sa matamaan ang doorknob. Kasabay niyang narinig ang mahabang pagsigaw ni Joyce bago bumulagta sa sahig. Itinulak ng tatay ni Mara ang pinto at bumagsak sa sahig. Dali-dali silang nagtungo sa silid tulugan at bumungad sa kanilang harapan ang bangkay ni Joyce. Bali ang kanyang leeg. Butas ang buong dibdib, gayon din ang tiyan. Nakalabas ang kanyang bituka at wala na siyang puso. Nagimbal si Mara sa kanyang nasaksihan. Nagsisigaw ang buong mag-anak upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay hanggang sa unti-unting magpuntahan ang kanilang mga kapitbahay at nakita nila ang malamig na bangkay ni Joyce. Nagtungo sa Antique ang pamilya ng babae at dinala nila sa Maynila kung saan siya inilibing. Pagkatapos ng libing ay nagpamigrate na ang pamilya ni Joyce sa Amerika at hindi na muling bumalik ng Pilipinas. Samantala, hindi naman tumigil sa paghanap ang pamilya ni Mara kay Eliasar hanggang sa may nagtapat sa kanilang malayong kamag-anak ng binata na nanirahan na din sa kabilang bayan sa Antique. Ipinagtapat nito sa kanila na nagmula ang kanilang angkan sa Aurora at kilala sila bilang mga aswang na mambabarang. Kabilang sa miyembro ng aswang ang pamilya ni Eliasar. Subalit mas minabuting makapamuhay bilang tao ng kanilang malayong kamag-anak. May pagpipilian pa rin naman daw sila kung gugustuhin nilang maging aswang o manatiling tao. Depende daw iyon sa kanilang kagustuhan. Dagdag pa niya, ang pamilya daw ni Eliasar ay kabilang sa gabunan. Sila ang mas bihasa, malalakas at mas tusong mga uri ng aswang. Hindi sila nagpapalit ng anyo bilang hayop. Nananatili silang malalakas at makapangyarihan tuwing umaga. Kaya nilang atakihin ang tao bago sumapit ang takip silim. At posible nilang patayin ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pamimilipit, pagsakal at pagbali sa mga liig nito. Karamihan sa mga gabunan ay mabibilis at hindi sila basta-basta napapansing sumusugat. Kaya nilang maglaho sa dilim at makalipad kahit walang pakpak. Posible din siyang magnakaw ng mga sanggol na walang ibang nakakakita at pinapalitan nila ng mga biik o malalaking isda upang gawing kawangis ng mga sanggol. Si Eliasar daw ang kasunod sa salinlahi na pagpapasahan ng pagiging aswang.
Subalit tumanggi daw ito simula nung makapanligaw siya kay Joyce. Kaya lang ay nasaktan ng binata at halos mabaliw sa sobrang pagmamahal niya sa dalaga. Kaya minabuti na lang na bumalik ng Aurora ng kanyang pamilya. Pinilit pa rin siya ng kanyang lolo na maging aswang. Kaya sa sobrang sama ng loob niya ay pinili na rin niyang maging aswang at tanggapin ang itim na perlas. Kaya marahil ay pinatay ni Eleazar sa anyong aswang si Joyce bago niya tuluyang nilubayan ang dalaga. Mas lalong kinilabutan ng gusto ang pamilya ni Mara nang malaman nila na ang kabunan ay kumakain lamang ng karni ng tao. 1 hanggang 2 beses sa isang taon. Posibleng si Joyce ang una at huling biktima ni Eleazar sa loob ng taong iyon. Sa puntong iyon ay nagkatotoo ang pagbabanta ni Eleazar. Napagtagumpayan niyang patayin si Joyce at hindi rin siya nakasama ng kanyang nobyo hanggang sa makabalik ito sa ibang bansa. Napakahirap isipin, Sir Casper, na sa ganong klase ng pag-ibig ay mauuwi lamang sa kamatayan. Naging aral din kay Mara ang ginawang pagsasakripisyo ni Eleazar para makamtan lang ang pag-ibig ni Joyce. Ngunit mas pinairal ni Joyce ang kanyang pansariling interes at hindi niya pinutol ang anumang koneksyon at relasyon sa kanyang unang nobyo bago siya nagsimula ng panibagong pakikipagrelasyon kay Eleazar. Sadyang may mga taong makasarili at mapagkunwari, pero mas mahalaga pa rin ang pagpapatawad sa sarili, gayon din sa ibang tao. Dito po nagwawakas ang kwento ni Joyce at sana po ay naantig kayo sa kanilang pakikibaga. Lubos na gumagalang, Loren po ng Antique. Maraming salamat po.